Hello everyone! Kamusta ang lahat at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Ito yung aking Choco Purple na sobrang haba na at halos abot na niya yung ceiling ng bahay namin. Napaka-OA din tumangkad kahit na yung paso ay hindi naman ganon kalakihan. Kaya naman today is another day of my bougainvillea clearing project. Well, the continuation ng aking activities this past few weeks, especially last week's episodes. And last time, na-share ko yung mga ibang episodes ng mga naunang bougainvillea cutting, trimming, and clearing activities, and hoping na napanood nyo na ang mga yon, and kung hindi pa, panoorin nyo na din. And by the way guys, this video was taken before the Typhoon Christine hit the Philippines, and now sobrang layo ng itsura ng mga bugis ko dahil sa lakas ng hangin at ulan na dulot ng bagyong iyon. And hoping na makarecover sila agad-agad in time sa nalalapit na blooming season. At para naman maging masaya pa rin tayo, siguro i-share ko sa inyo yung itsura nila after a week ng typhoon, pag-hit ng typhoon. This year talaga ay sinipag akong mag-cut ng mga bougainvillea ko dahil hindi ako mapakali sa sobrang hahaba nila at sobrang kakapal nila. At nahihirapan akong dumaan every time na nagdidilig ako. And well, it's a good decision naman na pinagpuputol ko sila dahil mas naging maaliwalas yung area at mas nakaka-circulate na yung hangin at mas nasisikatan na sila ng araw. At saka mas happy yung mga bougainvillea pag lalo silang napuputulan ng sanga at mas lalo silang nag-grow ng mas maganda pa. Siya yung halaman na the more na pinuputulan mo mas lalong gumaganda at magbibigay pa ng mas maraming bulaklak. Kaya naman ito ulit ang gagawin natin, ang trimming, pruning, repotting, adding soil and fertilizing. And guys, if napanood nyo yung 3 combinations that will definitely help yung mga bugis nyo, ito din yun. Repetitive process lang siya kaya madali lang. And tapos din pala, it's a good decision din na pinagpuputol ko sila before tumama yung bagyo dahil naiwasan ko yung mas maraming pinsala na pwedeng idulot ng bagyong Christine. Mas malaking perwisyo yon dahil mas marami akong lilinisan na mga sanga at dahon na pwedeng magkalat kung saan-saan. At naiwasan din natin na makapanakit or magdulot ng sagabal sa ating mga kapitbahay. So it's a good job. And while doing the repotting at paglalagay ng mga potting mix at baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new or bago sa channel ko at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa mga susunod na videos ko about bougainvillea. And if naka-subscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. While we all know na healthy yung plants natin or yung mga bougainvillea plants natin at kumpleto sila ng mga fertilizers, it is also important na tingnan natin if yung level ng kanilang lupa ay enough pa to support yung mga ugat nila. Dahil over time, nababawasan ito dahil una, yung way ng pagdidilig natin. If kung magdilig tayo ay buhos kung buhos, ang tendency is na wash out yung mga lupa nila. And another reason is pag sobrang lakas ng ulan at sobrang sunod-sunod ito, pwede din itong makabawas ng lupa. At tapos yung susunod naman is if yung gamit nyo sa potting mix is mostly rice hull or ipa ng palay, over time kasi nabubulok ito at nagmumukhang mas maliit na lang.
Kaya naman maganda din na i-check natin yung level ng lupa ng ating mga bougainvillea or ng ating ibang mga halaman. At ayan, ready na silang ilagay sa dati nilang pwesto at dito magsisimula ang lahat-lahat hanggang blooming season. Kaya naman patapusin nyo ang video na ito at samahan nyo pa rin ako hanggang dulo kaya dyan lang kayo. Tapos pala guys, may isang bougainvillea variety ako na ayaw magpahuli dahil now lang din siya matitrim. At ito si Red September ko na kung saan saan na napupunta yung mga sanga. And first time ko siyang puputulan ng mga sanga at yung mga dahon niya ay may sign na din ng chlorosis kaya lalagyan ko din yan ng iron fertilizer aside sa high nitrogen content na fertilizer. And may video din pala ako guys kung paano ko ginamit at in-apply yung iron fertilizer for my bougainvillea. Kaya watch nyo yun at may update video din ako nun at tiyak na ikakagulat nyo.
So there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!